Nagpita-pita Huwebes Santo, Biyernes Santo, pagluksa, pagsakit, pagpuasa, penitensya, ug sugad matitapos na pagkagati na Easter Vigil, kundi nagtigang diwatan ka sa sigman na dahan kapauan. Ang Easter Sunday, na kami sa salito o Easter ang pagbabago ni Kristo, is the reason of hope and joy. Rason ang paglaong ng kalipay. Tungod na una, mawawalay kahulugan ang atong kagilaan ng sakripisyo, pagtuo, kung walay si Kristo mapanaw. Kumita ako comment dito sa Facebook, mga atong pagtutuan na sa laing na tutuan, mapanaw ng Biyernes Santo na although baga apparently waray pagrespeto sa atong practice, they keep on doing things that they love doing, playing, etc. and roaming around. Anong rason sa rin? Nag-uuyag kami, basketball, nag-ubuhat kami sa aming buhaton, kaya naamong Ginoo waray man mamatay, iyon na Ginoo at namatay. What a disrespectful kanang expression of personal ingratitude. Siyempre, nasa ira-ira ko ng Ginoo waray mamatay. Irigaran ako para comment dito, isiri ko kakanto, kamo kay hindi man natuod kang Kristo nga Ginoo, kay hindi tutuod feelings manalo man, kay hindi siya ni Kristo. So, bagang, pero kung itaon natin, bagang hindi Filipino, nga kita, na mga Katoliko na nagsalipuro, kapamahalan, nagre-respeto nga sa iba, sa ira tuluuhan. Pero these people are so imposition, harsh, tidak sa ira pagkita sa ating mga practices. Kita namin na respeto kitahan Ramadan, Idil Adha at Idil Fitr. Ang mga nagtrabaho sa gobyerno o diri, nakarasul o diri, we respect. Because that is what Jesus has taught us, to respect each and every human person. Labi na nila sa pagtuo. Masakit na kamaturan, but we have to face and accept. Not all people are in line with our faith and thinking. So, mawawa may rason na aton pagsakripisyo kung si Kristo waray mabanhaw. Kung si Kristo namatay na, mamatay kamulugan. So, rason din paglao, why? Ipakita sa Ginoo, life is not all about suffering only. The beauty of life is not pain, but joy. Ang kinabuhi, although iba na sirin, ako rin man hindi na kinabuhi. Waray na naginginano, waray na nagigugma, waray na kuli. Gabay na lang mawala, kaya waray na kahulugan ang kinabuhi. Ano ibang ka mga tao? I hear comments from the old one, from Villarreal, na sa akin. Padre, maluyan ako, waray na gamit, waray trabaho, waray na ininano sa akong mga anak. Maruyan ko na nakuha ako ang Ginoo. Sumarihan kaya, pero na yung edad na maniya sa isintay pulso. Tapos sumarihan kaya na sa nung magaruyan kuha sa Ginoo. Maniya, kaway binaariyan natin. Nanatulog mo daw. Ganina na sa rin, nangalimutan akang Ginoo, kaway ko na umaya. Kasi niya kaya, kutore mo yan na. Kaya ikaw po, ikaw yan na. Ay ganari yan. But there are those becoming hopeless because of a certain situation that gives them so much pain and suffering. May mga tao na sobra na panluya, kaya pag
for someone who has no faith in God, because strong or great tribulations, trials that will come upon the person without faith, he will easily fail. He will easily tremble. No? And standing up will be hard for the person who has no faith. Sa likod ako karason, para sa atin ng mga Katolikong Kristiyano, ini ang pagkabanwa ni Kristo. Why? It gives hope to us. Sa nitila sa itong pinabuhi sa rin kanina, suffering is never the be-all of life is according to others. Ang kinabuhi puro na kasakitan. No. But it is part of our human existence. Why there is suffering which others cannot see life beyond it anymore? There is suffering because suffering is a consequence of sin. Ang pagsakit, kasakitan, kabiluan, konsekwensya ang sala. Kung waray kumabot sa kalimutan ang sala, waray din ang pagsakit. Sakit ang mga pagbasa kagabi, kapag-upay o ibig pamakian, kaso pagod-mangod sa kaiha, kagugol, kamasirong, kapapasok, pagkabaga, wara-wara sa anon, ang ibabasa. It is part of the reading last night, kung namaki o iba-iba, nung nasarili dito ang sala, sumulod sa kalimutan, tungkol ang pakasala ni Eva. Gani Adan. Pakasulod ang sala, sumulod ang pasakit. Salit sumirin ang Ginoo, sa Genesis sa babae. Ikaw, ang una nakasala, kansulay, kanalan, no? Maiwas ka din niya pareso. Maiwas ka, pero takad sa paglaong sa Ginoo. O maiwas ka din eh. Your life will be different. You will no longer enjoy all the blessings I give you. Pero, papaiwasan ikaw din, pero hindi ikaw papabayaan. See? Ipaiwas, tumarusik nun, maakarawat ang tawag si Eva na nalan, patok. Of course, nakasalahira. Patutan, pero waray patayan. Anong patok? Darasan ira, binuha. Masala, ang patok is kasakitan. Sakit na siya na ginuha ni Eva, di kagyanak, no? Magkakamay-anak kahit kapurihan sa iyong pinabuhi. Magpapanang ko kahit tao. Hindi na sa iyong pagganak, magtatangis at magpapako ka. Sabi ko, ay bisan ko sa siguro, nananay ka siya at panganak, waray magtangis. Ang buti ka sa iyo. Okay. Waray. No? Kinanay na ito na sa Riya. Bisan na ni puro ako na ikalima na na anak, duro pa niya tamis. Kaya ano, kay suki up na gumawa. Nasuki na po naman. Daro na. Kedua, gipalayas lang siya na, kaya ano, sumugod ba niya kay Eva. Nasiring ang Ginoo, yan na, diri ka na mag-i-enjoy sa nakapinatagay mo. Pato, makaon, pato, kala. Pero yan na, kay nakasala ka, maiwas ka din eh. Magkakakaon ka, pero diri, kawaray sa sakripisyo. You are going to till the ground. You are to sweat your body in order for you to eat. See? So kalipay ang dara sa Diyos, dili ka sakit. Tao ang dara ka sakit. Makaupay sa Diyos, hintagan kita niya ng paglalang. Bisan sa bukla ang kakulitan, permanente may kagalupasan. Pero na ba ang problema ang iyo na lampasan? Countless problems. Though countless, until now, there are still problems in our lives. Why? Eh, dili ito mawawara ng problema. Mawawara na iton kung mawara ka sa kalimutan. May ada babae na tumang tida ang Kristo. Biar kay Santo na siring grabe ka man Ginoo. Ura-uray mo pagsapa sa akin haakon. Nawalayan ako trabaho. Ako mga anak, dili ako ng respeto. Ako asawa na uli sa iyong mamalay.
life is beautiful, but not without suffering. Because in suffering, no, you can see the beauty of life. Sabi ng mga kabutang pag-video sa ito, paglaong, rason ng paglaong, kaya ang pagkabanhaw, ipakita sa Diyos, kadiri na kita sa natong pakasala, nalulubog, kundi may pagkalwas. Waray na siya mamatay, nabanhaw pa siya. This is the greatest consolation of every Christian Catholic, because our God whom we believe, our God whom we offer sacrifices, our God whom we storm heaven by our prayers too, no? It's a God that is alive. Ang dito niya na nakikita. Wala'y rason natin pag inangkuon kung ang Diyos namatay na. Pero kay naman man siya. Sa litabot ng pagpakita sa aton, kaysa tag-ani kita kalimutan, we face a lot of suffering. Kaya mo, nasa rinira, kagring, kung dapat wala akong kwarta, wala problema. Wala ka ba may nasa? Why? Kaya mo sa akong sangkay, kaya mo sa kwarta, pero puro problema. Nasa rinira, when you have money, you will have freedom. Sabi ko, it is not absolute. Actually, if you have a lot of money, you will never be free. Why? Paano ko di-justify? Kung may nagkakwarta, you have all the freedom to buy whatever you ask. Material things. But you will never be free. Kaya ang kwarta, no, magpiprisway mo. You will never be free because with a lot of money in your pocket, you cannot go and roam just around the place. Isa kita magpustahay. Kung may na magdaog din sa iyo with 10 billion haluto, hindi ka magpapakita ng withdrawals niya. Matalo ka. Sabi pa daw, hindi kita makita bilyonaryo na amin na hindi nagkakakat. They are hiding somewhere else. They are not free. They cannot just go to the market. Because of so much business in this life, and their life are being secluded in a certain place. It is money that keeps you behind or away from people. So ang talipay natin talaga sa kalimutan, ang Ginoo. Kaya bisan waray kwarta, basta ang Ginoo alam sa ato, nalihit mo na, nakakaluwas kita. Pero naabot na yung selebrasyon, nakakasarigod at ako, okay, po may kwarta. But of course, these are nothing but just resources for us to survive. Pero diri aada naligod na ang among pinatiti. So ikaduha, rason in pagtuo. Kay nano, ang tao na may pagtuo, dako liwa, no, ang chance na magkamayanda sa mga butang na iligid na lautan. Kaya kung wala ka pagtuo, pawara sa inyo, ano man liwatan ni mga lautan na maabot? Sa litabot ng samdatan yung nakakalimutan, ang sarili sa mga pagbasa, Lord, increase our faith. Husgan ang pagtuo. Yes, tawag na kita na abot ang mga pag-istig sa aton. Our faith is tested in so many ways. Our faith is tested by napula, pain, suffering, sickness. Our faith is sometimes tested by our own family and relatives. Panamatay ni nanay in 2019, I questioned God. Sabi ko, Lord, ginhimo ko man na tanan. Nga tanan as in literal. Nga tanan na ako allowances, hindi ko puro ka nanay ng pagtatay. In 5 years, dapat nakapalit na sa rakyan. Pero waray, sabi ko, I can manage my ministry even without 4 wheels.
Tapos, nanay na mapahila. In 5 years time, diri pa kami sa ganyan na programa. Nakatukod na mga balay sugad sa akong mga classmate na ang first priority. But I never built one. Not until 4 years ago. Kaya nabira ko priority na tanan. But God took my mother away. I questioned him, Lord, why? Nagtuhay man ako, malabat lang danay. Pero, sorry. Halos sa ko ng Ginoo, nagbimisa ako waray gana. Pero I never lose my faith. Because I know, ang hindi ay nakalayo sa tanggirin na mapagod, may chance sa yan magamit pagtapo pa. Nakuha ang pinag-iang 2019. Almost a year, wala ko na pakarikaber. Nakarikaber ako, may nag-invite ako ng mga sharings, mga talks, mga misa. Nakasarili ko, may grasya ang Ginoo. Kaya nano, gingamit niya ang tao. May dawang tayo nag-misa ako. Nawagayan na ko dapong gana. Ulo, nag-iyakan pa ako. Pero di sa something is lucky. Ano daw lagi? Tapos ko lang masabi, pag over 2 weeks, pagkita ko kung naghalad unong. Mali. Pagkita ko sa niya halad, kadakmul. Tapos nasusilat man ang mga kalawsan. Pumusok ako pagtuko. Siguro gingamit yung pinilino kung maganahan ako. May balik. Sabi ko rin nga niya naghahalad. Naluli ako pagtuko. Of course, at ang tigab na ini at pinabuhi, hadapin niya kalipay. Pero diri nato makikita ang kalipay kung diri ay tatandin nato ng kasakit. Yan na, Resurrection Sunday. It is a reminder to all of us, life goes on and continues no matter how hard life seems to be. We only have to cross this bridge of trials. Because at the end of the bridge, God is there with open arms. Come, I am here. Uligan kayo natin na makita natin ang value sila kinabuhi. Bisa na tuloy na, palayo kita. Bisa na tuloy na, kita na kita. Kaya may katalwasan. At bisa sino man nga naniguro, natuo na naglalaw. Natawa ko sa Diyos sa mga mag-aramang sa tanan. Magbuhat ang